At tulad nga po nung nasabi ko, no, marahil nandito tayo, no, at wala tayo dun sa rally dahil may purpose sa atin si Lord. Yun nga po, na pag-pray natin sila na manatili pa rin po yung kapayapaan, di ba po? Sa kanilang puso at sa kanilang isipan. At syempre po, ipag-pray natin ang ating gobyerno na sana i-guide sila ni Lord, no, sa kanilang mga decision. Kasi nga, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang layunin, di ba? Na binigay ang Diyos. May mga purpose tayo na dapat nating gawin at gampanan. Kaya yan po ang ating title. Ay, sumobra. Ayan. Pinili po tayo ng Diyos, di ba? Kaya tayo dun sa, sabi nga, many are called but few are chosen. So kasama tayo dun sa chosen. Sila medyo may kaguluhan yung isipan nila, no? Tayo talagang solid dahil kay Lord tayo. Amen ba? Kaya for this morning po, no, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol dun sa isang young man or youth. Sa Bible po kasi hindi sinabi kung ilang taon siya. Hindi na sabi kung anong age. Pero sabi nga raw doon, sabi sa Hebrews, kapag sinabing young man, siguro around 17 or early 20s. Yan, ganun. So, ito po yung isang kabataan, no? Isang youth na tinawag. Yan, kaway-kaway ating mga youth. Yan, di ba? Baka next time kayo gamitin ni Lord. Amen? Parang ayaw. So, ito po isang isang kabataan, no, na tinawag ng Diyos para isang mabigat at mahalagang purpose. Isa pong tungkulin na karamihan tinatanggihan, di ba? Ayaw nila to. Ito po ay ang pagiging isang propeta na magbabahagi ng salita o mensahe ng Panginoon sa mga tao. Kaya po this morning, no, ang bida po sa ating topic for today, walang iba kundi si Prophet Jeremiah. Ayan. Also called Jeremias. Ayan. Pag-uusapan po natin yung calling ni Jeremiah sa kanyang ministry. At tingnan po natin kung paano po tayo makaka-relate at paano po natin maiugnay yung calling ni Lord sa atin, sa buhay ni Jeremiah. To start with our topic, basahin po natin ang ating passage for the book of Jeremiah sa chapter 1, verse 4 to 10. Ayan. Let us pray. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. At hinihiling po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa araw nito, Lord. Punuin po with your Holy Spirit ang room na ito, Lord. At kayo pong maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. At ang iyong salita, Lord, na sana po magbigay po sa amin ng pagbabago, transformation po sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Huwag niyo pong, Lord, hayaan, Lord, ang mga gawain ng kaaway to distract us, Lord God, in Jesus' name. At hinihiling po rin namin, Lord, na sana po, bigyan niyo po kami ng wisdom para po maunawaan namin ang iyong mensahe for this morning. And we ask you, Lord, to override my preparation in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan.
Ayan. So, good morning po uli. Ayan. Dapat po, di ba, sabi ko, lagi tayong alive, di ba? Para welcome na welcome sa atin si Lord. So, pag tinanong po natin, no, sa atin po, di ba, minsan pag may tinanong kang tao, no, kung ano yung purpose nila sa buhay. Ang sagot sa'yo, kung di nila alam yung ba, sagot sa'yo, mabuhay lang araw-araw, yun na yung purpose ko. That's it, yun lang, mabuhay lang. Hanggang kaya. Di ba? Yung iba naman po, di ba, pag tinanong mo, bro, anong purpose mo sa buhay? Sabihin sa'yo, ako, purpose ko siguro yumaman. Mag-work sa isang kumpanya. At maging maasenso. Maging mapayapa ang buhay. So, iba-iba, no? Hindi nila alam talagang kung ano yung purpose niya. Maari plano. Yung plano yung alam nila, tsaka yung gusto nila mangyari sa buhay nila, di ba? Mahirap nga niya, yung iba walang plano. Di ba? Yun ang mahirap. Yung iba naman, dahil hindi alam yung purpose nila sa buhay, parang sila, chillax lang, nonchalant, di ba? Yung iba naman, sa sobrang hindi alam yung purpose sa buhay, di ba? Naguguluhan. Feeling nila wala silang silbi. Feeling nila, sila, parang wala lang, nandyan lang, display lang. Kaya ang nangyayari, na-frustrate sila, di ba? Dahil feeling nila walang silbi yung buhay nila. May ganun po ba dito? Wala naman, di ba? Amen. Kaya yung iba kapag nararamdaman nila, kumbaga hindi sila aware no, kung ano yung purpose nila sa buhay. Na-frustrate sila, di ba? Walang silbi yung buhay ko. Kaya ginagawa, nagpapakalunod sa bisyo, di ba? Yung iba may self-affliction, na nauuwi sa pag-suicide, di ba? Dahil hindi nila alam yung purpose nila eh. Feeling nila pinanganak lang sila. Yung iba nga gusto pa, dapat hindi na lang ako pinanganak. Di ba po? May mga naririnig po ba kayong ganon? Mga kaibigan or kakilala na, sana nga di na ako pinanganak eh. Di ba? So sayang po, di ba? Kaya tanungin mo po yung katabi mo, alam niyo po ba yung purpose niya? Tanungin niyo po. Anong sagot? Hindi pa sure. Ayan. I invoke my right against self-incrimination ba? O tatanungin pa sa lawyer. Diba? Yung pa, minsan hindi tayo sure. Hindi tayo sure kung ano yung purpose natin sa buhay. Which is kailangan alam po natin. Kailangan nating alamin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi baka hindi natin alam, baka nasa iba po tayo. Nasa ibang linya tayo, nasa ibang landas tayo, hindi naman po yun ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Di ba po? Pero ako po naniniwala na every person na pinanganak po ay may purpose na nilaan ng Diyos. Katulad nga po nitong bida natin sa araw na ito na si Jeremiah. Sinabi sa kanya ng Diyos na bago pa man siya ipanganak, habang nasa tiyan pa lang siya nung kanyang mother, kilala na siya ng Lord. Kilala na ni Lord at alam na ni Lord kung ano yung purpose para sa kanya. Alam na ni Lord na itong si Jeremiah ay magiging isang propeta. Magiging tigahatid ng kanyang balita. At alam niya na gagamitin niya ito. Hindi pa man siya pinanganganak, alam na niya. Alam na ng Diyos yun. Ganon din po tayo. Hindi pa man tayo nadidevelop, alam na ni Lord kung anong gagawin sa'yo. Kung ano yung paggagawa niya sa'yo. Dahil lahat po tayo may purpose. Walang purpose sa atin. Amen po? Wala pong nilikha ang Diyos ng walang purpose. Sinasabi nga po ni Jesus sa ating mga mananampalataya, to spread the good news, di ba? Yun ang purpose, to go out at ipalaganap natin ang salita ng Diyos to all nation, di ba? Pero syempre po, that God's want us to fulfill a special purpose. Sang-ayon po ba kayo doon? Amen. Parang hindi, Dapat po tayo alam natin yung purpose natin sa buhay. Kailangan alam natin yung direction po natin. Kailangan po, habang nabubuhay po tayo, kumbaga di ba sa karera ng mga takbuhan, di ba may mga lane sila bawat isa? Dapat doon po alam mo yung tatakbuhan mo. Huwag ka makikitakbo doon sa kabila.
Kasi ito yung binigay ng line sa'yo, na yun ang tatakbuhan mo. Kumbaga, binigyan na tayo ni Lord ng purpose, lalakaran na lang natin. Tatakbuhan na lang natin, di ba? Katulad nga po ni Jeremiah, no, na tinawag na maging isang propeta. Pero si Jeremiah po, kung mababasa po natin dito, sabi nga niya, di ba? Ayaw niya maging propeta eh. Ayaw niyang tanggapin. Sa umpisa, di ba, tinawag siya ni Lord, ni Jesus, ng Panginoon, tanggi agad siya eh, di ba? Ayaw niya agad, daming dahilan. Di ba? Tayo po ba ganon? Pag may mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, relate ba tayo? Na kapag ayaw, maraming dahilan. Amen? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, yan. So, tanungin mo ulit yung katabi mo. Si Jeremiah ka ba? Kasi di ba, kung minsan ganyan po tayo, di ba? Sinasabi pag hindi sinasabi pa lang sa atin, hindi pa nga pinagagawa eh. Tanggi kagad tayo. Ay, parang hindi ko kaya yan. Parang hindi ko alam yan. Hindi ko kayang gawin yan. Mahina ako. Di ba? Tumatanggi kagad tayo eh. Pero okay lang po yan mga kapatid. Mababasa nga natin sa Bible, no? Ito pong ating mga propeta. Sa umpisa, ganun din po sila. Halos lahat po tumanggi sa tawag ng Panginoon. Sa umpisa. Pero sumunod pa rin po sila. Katulad nga po si Moses, di ba? Nang tawagin siya ng Panginoon, sa umpisa, tumutol din siya. At ang excuse niya, hindi siya mahusay magsalita. Di ba? Si Isaiah, tinawag din ng Diyos. Ganun din. Sa umpisa, may excuses siya. No? May excuse siya na meron po akong unclean lips. Kumbaga, makasalanan po ako eh. Hindi po ako uubra dyan. At sabi nga, si Jeremiah, talagang ganun din. No? Sa umpisa, tanggi kagad siya eh. Hindi pa nga sinasabi ni Lord, parang, ay teka. At syempre po, di ba, remember si Jonah, di ba? Yung OG ng mga deadma. Di ba? Tinawag ni Lord, sinabi ni Lord, pumunta ka sa Nineveh. Pumunta sa kabilang direksyon, di ba? Tumakbo pa. Talaga naman, di ba? Kaya okay lang yan kung ngayon ninyo pa alamin yung purpose nyo, pero dapat po alamin natin kung anong purpose natin sa buhay. Kung ano yung tunay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po? Kaya dito po sa ating topic, no, about calling ng Panginoon o yung purpose natin. Katulad nga po si Jeremiah, no, kung ano man yung purpose na binigay sa kanya ng Panginoon. Pwede po tayong makarelate or sabihin natin, iugnay po natin ang ating buhay sa mga calling, sa calling po ni Jeremiah. At ganun din po sa calling natin. Amen? Ready na po ba? Ready na nyo po ba kayong i-embrace kung ano man yung calling ni Lord sa inyo? Amen? So meron po ritong mga points no, na ibabahagi ko po sa inyo. Number 1, basahin po natin, God created us with a purpose. So yun po talaga yun. Ginawa po tayo ng Panginoon with a purpose. Sabi nga po doon sa verse 5, ayan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ayan. Sabi po dito, di ba, sa verse 5, I form you. Sinabi po ng Panginoon, pag binasa nyo po, no, hinanap nyo kay Mr. Google, no, pag sinabi yung form, ibig sabihin, make or fashion into a certain shape or form. Di ba? Ibig sabihin po, no, si Lord po yung naghulma sa atin. Di ba? Siya po yung kumbaga, by His own hand, hinulma po niya tayo. Kaya nga po, siya yung humulma with His own hand. Kumbaga sa, anong tawag doon? Handicraft, siya yung talagang umukit ba ang tawag? Hindi. Iba pala yung umukit. Siya yung humabi ba ang tawag doon? Ayan, siya yung gumawa. Sabi nga po dun sa Isaiah, Isaiah 6:64 verse 8, sabi po dito, Yet you, Lord, our Father, we are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand. Ayan. Para nga po siya, di ba? Si Lord yung tayo yung putik. Tama ba?
Clay. Clay naman, wag naman putik. Tayo yung clay na hinulma po tayo at ang Panginoon at ang Diyos ang humuhulma sa atin, di ba? Kaya nga sabi nga, we are handmade by God. Di ba po, yun nga, di ba yung pag napumunta kayo sa mga bilihan ng tawag dito, yung mga native, kung minsan mapapansin po natin yung mga handicraft, siya yung mas mahal eh. Di ba? Kasi po, by hand lang siyang ginawa. Wala pong tools or any machine na ginamit para po dun sa produktong na yun. Kaya mahirap siyang gawin, no? Matagal, maraming oras ng ginugol para matapos yung produkto na yun. Yung mga handmade. Kaya mahal po sila. Same with us. Sarili po, by His own hand, hinulma po tayo ng Diyos. Sa kamay niya, kaya special din po tayo. Yun po ang sinasabi ron. Hinulma tayo, ginawa po tayo, nilikha po tayo, uniquely ng Panginoon. At wala pong katulad. Amen? Kaya naman sinabi niya ron sunod, I knew you. Ayan. I knew you. No, mapapansin niyo, past tense na. Kasi noon pa, alam na ni Lord. Alam na ng Diyos kung kilala niya na tayo. Wala pa, nasa sinapupunan pa lang po tayo. Alam na ni Lord, kilala na niya na tayo. He knows us personally. Kilala niya tayo. Kasi nga siya yung naghulma sa atin eh, di ba? Di ba pag ikaw yung nag-create, di ba kung halimbawa ikaw yung gumawa sa isang bagay, pag kahit ikot-ikuti mo, alam ko yan, ganyan yan. Pag tinanong, paano to? Alam ko yan, ganyan ginawa yan. Diyan kinabit yan. Kapag ikaw naggumawa sa isang bagay, alam na alam mo. Same with God. Alam na alam niya tayo, kilala na niya tayo. Dahil siya ang nag-create sa atin. Sabi niya, I knew you. Di ba? Alam niya nung nasa tiyan pa lang kung ano magiging itsura mo. Kung matangkad ka ba? Kung matangos ang ilong mo? Kung maputi ka? Diba? Alam na alam ni Lord yun. At alam din niya kung ano yung kahinaan mo. Alam niya kung ano yung kalakasan mo. Alam din niya yung limitasyon mo. Diba? Alam niya kung ano yung kaya mo at yung hindi mo kaya. He knows everything about us. At sabi niya, then anong sabi ni Lord after doon? I set you, before you were born, I set you apart. So ibig sabihin, hiniwalay ka niya, di ba? Consecrated. Sanctified. Di ba? Ginawa ka ni Lord na pinabanal ka ng Panginoon. Kasi ang ating Diyos is a holy. Kaya ginawa niya tayong holy din. Di ba? At ni-reserve niya tayo for a special purpose. Reserve na tayo. Meron nang ni-ready si Lord para sa atin, mga kapatid. Sa bawat isa po sa atin, walang hindi ni-ready si Lord na purpose bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya, I set you apart for a special purpose. At ang sabi pa niya, I appointed you. Ayan, I appointed you. Hindi lang din po si propetang Jeremiah ang appointed ni Lord. Lahat po tayo appointed ni Lord. Gusto niyo po ba yun, appointed ka ni Lord? Parang ayaw naman. Di ba? Ayaw niyo po ba yung appointed kayo ni Lord? Mas masarap yun, di ba? Hindi presidente yung nag-appoint sa'yo eh. Si Lord. Di ba? Kaya mas maganda po yun. Anong ibig sabihin nun? Pinili ka ng Panginoon. Sa dinami-dami, pinili ka. Pero lahat po tayo pinili ng Panginoon. Sabi nga doon sa title natin, God chose you. Alam ng Diyos na ikaw yung fit for that purpose. Alam niya para sa'yo talaga yan. Alam niya na kaya mong gampanan yan. Kung ikaw, alam mo, kung ikaw hindi ka sigurado, pero si Lord, 100% sure siya na kaya mong gawin yung purpose na yan. Dahil siya nga yung nag-form sa'yo, di ba? Siya yung nag-form sa'yo, kilala ka niya, kinonsecrate ka niya, pinabanal ka niya. Kaya ikaw yung pinili niya para sa isang purpose, para sa isang special purpose na nilaan ni Lord para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ayan, di ba? Then number 2, God make no mistakes. Ayan. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon. Di ba? Perfect.
Siya lang ang perfect. Tayo po, di ba? Walang naka-reach ng perfect sa atin. Pero si Lord, siya po ang perfect at never po siya magkakamali. Meron pa rin po no, sa mga Kristiyano, no, kapag narinig natin yung may purpose si Lord sa atin, ang una nating reaction, wow, nai-excite tayo, di ba? Special ako, may purpose na binigay si Lord sa akin, di ba? Excited tayo, tama? Pag narinig natin, like this morning, pag sinabi kong, alam nyo, lahat kayo may purpose, ano po ang feeling nyo? Di ba? Wala lang, nonchalant. Di ba, minsan na-excite ka, di ba? Minsan na-overwhelm ka. Ako po, nung bagong Kristiyano po kami ni Sister Vange, talaga nung kasabay po namin sila, Pastor Gina, no, ka-life grow, ito siguro, ito pagagawa sa'yo ng Panginoon. Parang, wow, excited. Diba? Kasi bago. Di ba? Hindi mo pa alam. Very excited tayo pag narinig natin na may purpose si Lord sa atin. Nakakaramdam na tayo pero pagka sinabi na yung pinagagawa na ni Lord, ito pala purpose mo. Punta ka rito, ito pala gagawin mo. Kailangan kang gumising na maaga, maglaan ka ng oras dyan. Ha? Yan ba purpose talaga ni Lord? Parang feeling mo, mixed emotion na eh. Mixed na yung feeling mo, parang may excite ba ako o aatras ako? Kasi di ba nabigay na sa iyo yung purpose mo, parang, teka Lord, yan ba talaga binigay mong purpose sa akin? Baka naman iba, baka iba naman yan, baka magkatabi kami, magkamukha kami, baka para sa kanya yan, di ba? Pag naramdaman natin na medyo hindi comfortable yung pinapagawa sa atin ni Lord, ayan na. Ang dami nating excuses. Amen ba? Relate po ba tayo? Opo, kahit ako po nare-relate ko rin yan minsan, di ba? Minsan may pinagagawa sa akin ng Diyos parang, Lord, ako ba talaga gagawa niyan? Baka iba po pa. Kasi si Sister Vange po gagawa niyan, hindi po ako. Di ba? Hindi. Kaya ganun po si Lord, para sa yung parang gagawin mo po yan. Di ba? Katulad nga po si Jeremiah, di ba? Tinawag siya maging propeta para ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero ang sagot po ni Jeremiah, di ba? Alas, sovereign Lord, I said, sabi ni Jeremiah, I do not know how to speak. I'm too young. Yan, di ba? Di raw ganun sapat yung kakayahan niya para magsalita. Sabi pa nga niya, I don't know how to speak. Paano niya nakapagsalita ron? Di ba? Paano niya nasagot si Lord kung hindi niya marunong magsalita? Dahil ibig niya sabihin yun, hindi pa sapat yung kakayanan niya. Sabi niya, bata pa ako. Marami pa akong dapat matutunan. Siguro yun ang ibig sabihin ni Jeremiah, di ba? Gusto niya sabihin kay Lord, hindi pa sapat yung kaalaman ko eh. Bata pa lang ako eh. Baka marami pa akong dapat pagdaanan. Excuse kagad siya eh. Yun ang kagad sinabi niya. Alam niyo po, di ba? Ganon din ang sinabi nga, di ba, ni Moses. Diba? Nung tinawag siya ni Lord para maghatid maging propeta rin, di ba? Sabi rito, basahin po natin doon sa Exodus 3 verse 10. Sabi rito ni Moses, but Moses pleaded with the Lord, oh Lord, I'm not very good with words. I never had been and I'm not now. Until ngayon daw, sabi niya. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled. O yan, nagkakabulol-bulol daw siya. Nabubuhol daw yung dila niya. Kinuha ko yan kasi nare-relate ako. Nakaka-relate po. Nakaka-relate po ako dyan eh. Di ba? Hindi lang po bulol. Hindi naman, meron na nagkakabuhol-buhol yung dila. Di ba po? Relate po ako dyan, sabi nga niya. Sabi nga ni Moses. Actually, yun din po, no, sabi nga before pa, bago pa po makilala ang Panginoon. Sabi po, nagkukwentuhan lang naman po, no, siguro na-share ko na rin to sa iba. Sabi nung pamangking ko, alam mo tito, baka mamaya, gamitin ka ni Lord para magsalita, mag-preach ka, ganyan, or mag-speak ka sa mga tao. Tanggi rin ako kagad, para ako si Jeremiah. Hindi. Malabo yun. Imposible yun. Kasi hindi nga ako magaling magsalita eh. Sabi ko nga, kung kilala niyo po ako talaga, siguro iba nakikita na ako. Pagkasama niyo ako po yung a man of few words. Actually, a man of no words. Kaya po tayo magtagal sa isang araw na hindi po ako nagsasalita.
Kaya ko po yun. Kasi nga, opposite po kami ni Sister Vange. Diba? Kilala niyo rin po si Sister Vange, di ba? Siya naman po yung taong hindi nauubusan ng kwento. Kaya po niya isang araw. Ako po ganun. Kaya sabi ko, talagang hindi mo alam. Tanggirin po ako kagad eh. Atras kagad ako. Ay, hindi naman siguro. Malabo, imposible. Pero nandito, dahil siguro nga po by God's grace talaga. At siguro, sumunod lang din kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Sabi nga, even si Jeremiah, di ba? Yung kagad yung excuses niya, di ba? Katulad po sa atin, di ba? Kung minsan kapag may pinagagawa sa atin ng Diyos na importante, we come up with too many excuses, di ba? Busy ako, ay may gagawin pa ako, wala akong oras, di ba? Kung gusto natin gawin, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Maaring iniisip kasi agad natin na hindi natin kaya yung mga pinagagawa sa atin ni Lord, di ba? Parang tong si Jeremiah nga, no? Iniisip natin agad yung kahinaan natin eh. Hindi sapat yung kaalaman natin para gawin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Natatakot po tayong subukan kasi nakafocus tayo dun sa weakness natin, dun sa kahinaan natin. We feel insecure. Nakatingin lang tayo dun sa kakayanan natin. Yung feeling mo, you are not qualified, inadequate, kulang. Yun po yung unang nararamdaman natin eh. Kaya sa tawag ni Lord, parang alangan kagad tayo. Pero mga kapatid, tandaan po natin that God calls the qualified. Tinawag po ng Panginoon ang mga kwalifikado. Kaya kung tinawag ka ni Lord, qualified ka. Sabi nga, God makes no mistake. Hindi na magkakamali ang Panginoon. Pagka ikaw ang tinawag sa gawain na yan, sa trabahong yan, para sa iyo talaga yan. Diba? Hindi magkakamali ang Panginoon. Ikaw ang fit para sa trabahong yan. Pinili ka ng Diyos, sabi nga doon sa title natin, God chose you. Period. Walang kokontra. Pag pinili ka ng Diyos. Alam niya na kaya mo yang gawin. Sabi nga, di ba? He formed us. Siya ang lumikha sa atin. Kaya alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung limitasyon mo, at kaya niya yung kapasidad mo. God makes no mistakes. Katulad nga po ni Jeremiah, no? Excuses niya, he was a young man at he cannot speak. He is not qualified to do the job. Katulad natin, iniisip natin na hindi sapat yung kakayahan natin. Iniisip natin, we are not enough. But kapatid, remember, but God is more than enough. Amen? May paraan ng Diyos at siya mismo ang gagawa para tulungan ka, para gampanan yung pinagagawa niya sa'yo. Siya ang magpupuno sa kakulangan mo. Feeling mo, yung talent mo, kung yung ability mo is kulang, inadequate, but God always equip those He calls. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Sabi nga, kanina, di ba? You set apart. Pinili ka ng Diyos. At sabi niya, I appoint you. Kaya alam mo na sa iyo yan. Para sa iyo talaga yan. Ikaw ang tinawag ng Panginoon para dyan. Sabi sa number 3, trust in God. Magtiwala tayo sa Kanya dahil siya yung gumawa sa atin eh. Siya yung lumikha sa atin. Sabi dun sa verse 7, wala pa pala. Ang sabi dun sinabi ni Jeremiah na hindi siya qualified dun sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. Sinagot agad niya, hindi ko kaya eh. Sagot agad siya, di ba? Pero sabi ni Lord, huwag mong sabihing bata ka pa. Kinakailangan pumunta ka kung saan man kita pinapupunta at sabihin ko ano mang ipinasasabi ko sa iyo, di ba? Sa context ko nga lang po, di ba? Kung sa aking context lang, pag siguro nung tumanggi si Jeremiah, sabihin ni Lord sa kanya, ano ka ba? Huwag kang pasaway. Ako tumawag sa iyo, ako nag-assign sa iyo para sa iyo yan. Walang ibang
nararapat para sa gawain niya, kundi ikaw, di ba? Hindi po interesado ang Panginoon sa ating mga excuses. At alam po natin, tandaan po natin, Lord, na hindi nalulugod si Lord kapag nag-excuse po tayo sa kanyang calling. Tandaan po natin, mga kapatid, God knows better than yourself. Mas alam niya kung hanggang saan ang kakayahan natin, and He knows our limitation. Kasi nga, siya po ang gumawa sa atin, di ba? So, ayan, nakita niyo na po yung aking picture. Ayan. Limbawa po, di ba? Nilikha po tayo ng Diyos na maging isang martilyo. Ayan. Sino po ba na hindi nakakita ng martilyo rito? Wala naman siguro, di ba? Ayan. Ayan. For example po, ginawa tayong martilyo ni Lord. Isang martilyo. Di ba? Tapos sasabihin mo sa Kanya, Lord, pwede bang hindi ako maging martilyo? Kasi wala po akong kakayanan para pukpukin yung mga pako. Tsaka hindi po ako bagay sa construction, sa building construction. What? Sabihin sa inyo, Lord, martilyo ka. Anong silbi mo? Paperweight. Sabihin mo, paperweight na lang, Lord. Yung para hindi pa rin yung mga papel. Gawin mo na lang ang paperweight. Ano scam? Sabihin sa ni Lord, ginawa kitang martilyo. So may purpose ka. Di ba? Ang purpose mo, doon ka sa construction. Sa building construction ka. Hindi ka paperweight lang. Di ba? Ano sa palagay mo pag sinabi niya, Lord, paperweight na lang ako? Di ba? Gusto mong i-contempt di ba? Pag sinabi mong paperweight ka, martilyo ka. Di ba? Parang malaking kasinungalingan. Di ba? Isipin mo, nilikha ka ng Diyos ng may purpose. Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, wala akong kakayahan gawin yan. Teka, ako nga nag-create sa'yo sabi ni Lord, sasabihin niya sa'yo. Ako nga naggumawa sa'yo, tapos sasabihin mo hindi mo kaya. Parang ganyan, di ba? Isang martilyo. Tapos sasabihin mo paperweight ka lang. Di ba? Tanungin mo yung katabi mo, martilyo ka ba? O paperweight ka ba? Pabigat ka lang, di ba? Well, totoo naman po, no? Ang isang martilyo, wala po yung kakayanan na pukpukin mag-isa yung pako. Di ba? Hanggat walang hahawak sa kanyang karpintero. Tama po ba? Hindi niya magagawa yon kung walang hahawak sa kanya. Kaya nga ginawa siya may handle Kasi kung yung ulo lang, paano, ang hirap nun, di ba? So ginawa siyang may handle para may humawak sa kanya. Same with us, mga kapatid. Hindi po natin magagampanan ang isang layunin na binigay sa atin ng Diyos kung wala po tayo sa kamay ng lumikha sa atin. Amen? Oo, may purpose tayo. May kahinaan tayo, may limitasyon tayo. Pero pag tayo ay nasa Panginoon, tayo ay nasa Diyos, na tayo ay nasa Master, na tayo ay nasa lumikha sa atin, magagampanan po natin yung purpose na yan. Amen? Gusto ng Panginoon na He's in full control in our life. Siya po, yun ang kagustuhan ng Panginoon. Siya ang may control sa atin. Siya yung humahawak sa atin. Kung baga tayo yung martilyo, siya yung may hawak sa atin. Para magawa natin yung mga purpose natin. Kasi kung di niya tayo hawakan, bibitawan niya tayo. Kung yung martilyo, pag binitawan mo, nilabag mo dyan, wala yung magagawa, di ba? Paperweight na nga lang siya. Magiging pabigat na lang siya sa mga papel. Di ba? Ayaw po ng Panginoon na masayang ka lang. Doon sa binigay niya sa'yo, nilikha ka niyang special, handicraft, handmade, tapos display ka lang sa isang shelf. Gusto mo ba yun? Nandun ka lang sa isang tabi. Di ba? Para ka isang statwa. Ayaw po ng Panginoon nun. Gusto ng Panginoon lahat po tayo na nilikha niya ay kasama niyang gagawa para sa kanyang layunin o sa kanyang purpose. Di ba po? Gusto niya na hindi masayang ang bawat isa sa atin. Tingnan niyo po si Jeremiah, di ba? Nagdahilan siya kay Lord na bata pa siya. Wala siyang kakayahan. Pero ang sagot ni Lord, don't say that you're a child. Hindi ka bata. Hindi ka na bata. At sabi niya, I will put the words in your mouth. See? Si Lord mismo
ang maglalagay, ang magsasabi sa kanya kung anong sasabihin niya. Di ba? So ganun din po tayo. Umasa tayo, trust God na siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Kung kulang ka, feeling mo kakulang ka, may kakulangan sa'yo sa kaalaman mo. High school graduate ka lang. Pero hindi. Kay Lord, summa cum laude ka. Siya magpupuno sa'yo sa kakulangan mo para sa purpose na yan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At huwag po tayong matakot na harapin kung ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga dito, siya mismo ang maglalagay sa kanyang labi, sa kanyang bibig ng mga salita. Sabi mo sa katabi mo, trust God. Ayan. Don't trust the kapitbahay o sino man. Trust God po. Tandaan po natin mga kapatid, kung ang Diyos ang naglaan ng purpose para sa atin, He will qualify you for that purpose. Kung natatakot ka at nag-aalangan para sa iyong layunin, ito po number 4. God gave us the promise of blessings. Diba po? Ang sabi po rito sa Jeremiah, verse 8 po, sabi rito, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you. Sa pagkakataon po ito, nakipagtalo pa si Jeremiah sa Panginoon tungkol sa kung ano yung pinagagawa sa kanya. No? Maaari po hindi lang madiretso ni Jeremiah na natatakot siya doon sa pinagagawa sa kanya ni Lord. Kaya baka lang po, kaya nag-excuse siya. Lord, bata pa ako. Kulang pa yung kaalaman ko. Pero marahil deep inside natatakot si Jeremiah doon sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Dahil yung pinagagawa po sa kanya na maging isang propeta, isang misyon na maglalagay po talaga sa kanya sa sitwasyon na magbibigay alanganin sa kanyang buhay, di ba? Na may banta po sa buhay niya. Isa pong mapanganib na sitwasyon na pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya feeling po ni Jeremiah na nakaramdam siya ng takot Mababasa po natin sa Biblia na mga propeta at lingkod ng Panginoon ay kadalasang nakakaramdam ng persecution, di ba po? Sabi ko nga po, di ba, si Elijah, diba? Talagang binalaan po ang kanyang buhay, no? Si Apostle Paul, pinakulong po siya, di ba? At si Peter, na-execute po. At marami pa po, di ba? Mababasa natin sa Bible na yung mga tagasunod ng Panginoon, yung mga propeta, ay talagang nalalagay sa persecution. No? Nalalagay ang buhay nila. Yung iba nga po, di ba, nakaharap nila ang kamatayan dahil sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At may pagkakataon po, na sa ating mga tagasunod ng Panginoon, sa ating mga Kristiyano, kung minsan po, pag may pinagagawa sa atin ng Panginoon, si Lord, may mga taong hindi rin nagiging masaya. Diba? Pag nakita nila, ay, siya ba talagang in-appoint ni Lord? Guro, kaya niya yan. Bahala na siya dyan. Diba? May mga taong hindi masaya kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Meron magagalit sa'yo. Diba? Ano pag pinili ka sa ministry? Uy, bakit nandiyan sa praise and worship yan? Sintunado yan diba? Pero ang importante po, yung heart, di ba? Yung heart natin mag-serve. Kung saan po tayo tinawag, di ba? Kaya kung nandiyan ka sa praise and worship, kailangan nila yung ayos ng mga equipment. Di ba? Kung di ka nga tinawag para kumanta, pero tinawag ka para ikaw pala magaling magkumpone, di ba? Hindi nila magawa yung drums. Meron ka palang talent. So kasama ka nila doon sa praise and worship. Para for that purpose. Di ba? Ganun po tayo tinawag ng Panginoon. Kung minsan, may mga kaibigan po tayo na mula nung pumasok tayo sa ministry, wala na ngayon, hindi mo na sila makita. Lumalayo sila. Ay, masyado ng holy yan. Hindi na tayo pansinin yan. Di ba? Nawawala, nababawasan yung mga dati nating kaibigan. Hindi na sumasama yan sa golf, paghapon, sa gabi. Golf sa gabi.
Kasi nagbago na yan, na kay Lord na yan. Hindi na pwede mag-golf sa gabihan. Sa umaga na talaga nag-golf yan. Alam niyo po yung golf? Ayan. Golf. Ayan. Kaya golf sa gabi, golf. Ayan. Hindi na, di ba? Kaya po, pag may pinagawa sa atin ng Panginoon, may mga taong di natutuwa sa atin. Di ba? Lumalayo, di ba? Naranasan niyo po ba yon? Amen, no? May mga kaibigan tayo dati na talagang close natin. Pero nung nandito na tayo sa ministry, nung nakilala na natin si Lord sa buhay natin, sila naman na hindi na nakakilala. Pero bakit nga ba nangyayari ganon? Kung kailan tayo nagiging Kristiyano, tsaka naman nagkakaroon ng ganong pagkakataon na may mga kaibigan tayo nawawala. Kasi nga kapatid, huwag kang mag-alala. Pinipili ng Diyos sa mga taong katulad mo na tinawag niya at tapat na maglilingkod sa kanyang mga pagagawa. Amen? Mas gusto niyo yun, di ba? O mas gusto niyo doon pa rin sa old ones, doon sa old na buhay natin. Mas gusto natin tayo yung pinili ng Diyos, di ba? Appointed tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, God chose you. Ayan. Sabi nga po rito sa verse 8, no? Sinasabi rito, I am with you. Yun ang promise ni Lord. Ayan, promise number 1, I am with you. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa isang posisyon para iwanan lang tayo, no? Basta pag sinigay niya, bahala ka na dyan. Hindi po. Hindi niya tayo pababayaan. Palagi natin siyang katabi at sasamahan at hindi niya tayo iiwan kailanman. God doesn't break His promises and He is aware of our situation. Sabi rito sa Matthew 28, verse 20, sabi rito, and surely I am with you always. Sabihin po natin, always. Always to the very end of the age. Di ba? So, walang iwanan kay Lord. Di ba? Sabi ko nga po, yung kaibigan nyo, naging Kristiyano tayo, iniwan tayo, di ba? Pero kay Lord, walang iwanan. Di ba? At the very end of the age. Amen? Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Never po mangyayari yon. Si Jeremiah harap sa isang hamon na matinding hamon sa kanyang ministry. Halos ganun din po siya, no? Nakaramdam po siya ng persecution, no? Kutyain. Sa buong panahon, nandun si ang Panginoon at hindi po siya iniwan. Ang pangakong iyan po ay ang nasa ating lahat na sumunod sa Diyos. Sa ating ministry, kung saan tayo tinawag ng Diyos, maaari tayong makaranas ng pangungutya, di ba? Pagtawanan tayo, pero nandyan po ang Diyos na kasama natin at hindi tayo iiwan. At sabi ko nga po, kahit sa kamatayan, ililigtas tayo at sasamahan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po niya, ni Apostle Paul doon sa Philippians, ayan po yung isang promise pala, I will rescue you. Sabi nga dito. Ayan. Ay, baliktad. For to me, to live is Christ and to die is gain. Diba? Never po tayong iiwan ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Then, point number 5 natin, God gave us spiritual anointing. Ayan, yan po ang importante. Aside po sa tulong at blessing na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga purpose o sa ating mga gawain or layunin, God will also give us the spiritual anointing. Di ba po? He will empower us and will give us authority for the divine task that He will ask you to do. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya po ang mag-a-appoint sa atin, siya po ang bibigay sa atin. He will empower us para sa task na binigay niya sa atin. Ang sabi po doon sa verse 9, ayan, then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Si Lord po mismo ang mag-i-equip po sa atin at magpupuno sa ating kakulangan. Kung ano man ang kailangan natin, ibibigay niya. Lord, kailangan tinawag mo ako mag-disciple ako dun sa probinsya, wala po akong pamasahe. Layo po, di ko po kaya yun. Pero si Lord magpo-provide, di ba? Kasi siya yung nag-utos sa iyo doon Siya yung nagpapagawa sa iyo ron, di ba? Parang, di ba, kapag may inutusan ka, di ba, ikaw magbibigay ng
O ito pamasahe mo, pang merienda mo. Di ba? Pag may pagagawa ka minsan, di ba? So si Lord nagpagawa sa iyo ron, sa gawaing yan. So siya rin na magpo-provide sa iyo. Kaya wala kang dapat isipin, di ba? Si Lord mismo ang gagawa ng paraan para magampanan mo ang pinagagawa niya sa iyo. Kaya wala kang dapat isipin pa. Wala kang dapat alalahanin, kapatid. Kumisa kasi, di ba, pag tinawag po tayo ni Lord, pag may pagagawa sa atin, talagang parang si Jeremiah po tayo, di ba? Todo tangge. Ay, hindi ko kayang gawin yan, kapatid. Ay bro, hindi ko kaya yan. Pasensya na, mahihain ako eh. Di ba? Pero ano sabi ang sabi ni Lord kay Jeremiah, He would put the word in His mouth. Siya na mismo ang magsasabi sa iyo kung ano yung dapat mong sabihin. Siya ang magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin. Basta sunod ka lang sa Kanya, di ba? Ano ba yung pinag-uutos mo, Lord? Ano ba yung gusto mong paggawa sa akin, Lord? Remember po natin, di ba, si Jonah? Ayan. Hindi yung Jonah, si Jonah. Di ba? Yung mega saway siya, di ba? Mega saway siya sa pinagagawa ng Panginoon, di ba? Sabi ko nga po kanina, pinapupunta siya sa Nineveh, sa kabila. Doon po siya sa kabila pumunta, sa Tarshish. Tago siya, di ba? Talagang layo-layo siya. Ayaw niyang puntahan yun. Relate po ako rito kay Jonah eh. Kung ito yung pinagagawa sa kanya, doon siya sa kabila pumunta, di ba? Pero nung natauhan na po siya sa mga terrible na pinagdaanan niya, di ba? Halos kainin siya, lulunin siya ng isang malaking isda, di ba? Natauhan din siya na kailangan niya sumunod sa Panginoon. Na kailangan niya sundin kung ano yung pinagagawa ni Lord. Kaya pumunta siya sa Nineveh. Sinunod niya yung pinagawa sa kanya ni Lord, di ba? Sabi niya, 40 more days and Nineveh will overthrown. Uwi na siya. Yun lang yung sinabi niya, di ba? Yun lang yung sinabi sa Bible. Ganun lang kaikli, pero ano nang impact po, di ba? Anong impact sa tao? Wala na, yun lang sinabi niya. Mas mahaba pa po yung travel niya pamuntang Nineveh. Doon sa sinabi niya, for 40 days. And Nineveh will be overthrown. Ganon po kaikli. Pero, ganon po kalaki ang impact. Ano po naging resulta? Sabi po sa Biblia, lahat po ng tao, from greatest to the least, naniwala po sila sa Diyos. At nung umabot po dun sa hari ng Nineveh, lahat po ng tao, pati po yung mga hayop, nag-fasting. Isipin nyo, yung aso mo ayaw kumain, nagpa-fasting. Di ba? Yung pusa mo, panaybigay mo ng anong pagkain ng pusa yun? Ayaw kainin. Fasting eh. Di ba? Sabi po rito, sa Jonah, ayan, basahin po natin, Jonah 3, 6, 7. Basahin po natin. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. Kita nyo? Nag-fasting, pati mga animal, mga hayop nag-fasting. Ganong katindi dahil may anointing. Di ba? May anointing yung sinabi yung pinadalang mensahe ng Panginoon kay Jonah. At ang laki ng impact, di ba po? Naniwala lahat. Ang ikli, di ba? Wala naman na siyang ibang preach kundi yun. Repent, guguhaw ang mundo. Magugunaw in 40 days, mawawala ang Nineveh. So may anointing. May anointing ng Diyos. Kaya malaki po ang impact. I don't think na hindi dahil kay Jonah ang pasaway, kaya naniwala ang mga tao. Di ba? But because it was God who gave the anointing. Amen? Katulad po ng salitang, familiar kayo dito, di ba? Nakakahiya kayo. Familiar po ba kayo? Di ba? Nakakahiya kayo. Mahiya naman kayo. Ayun pala yun. Sorry, mali. Mahiya naman kayo. Di ba? May ang laki nung impact, di ba? Ang liit lang nun, pero ano pong impact? Ang daming na-expose. Di ba po? Ang dami nating nalaman.
Yun yung naging susi. Maaari may anointing yung sinabi niya, mahiya naman kayo. Dahil ang dami nating na-expose sa ngayon. At ito na po, kaya kung nandito ngayon, nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Kapatid, ilagay po na, ang Diyos po ang maglalagay ng anointing. Ang kanyang espiritu po ay ilalagay niya sa inyo. At ang espiritu pong niya, ang siyang kikilos. Kikilos sa atin sa kanyang pinagagawa. At yun po ang anointing. Mahirap man intindihin, but when God calls you for a purpose, whatever that is, He's going to anoint you to be able to do the job. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may anointing ka. Yan. So number 6, God gave us the work which we must do. Yan. So katulad po si Jenny Maya, may pinagawa sa kanya ang Panginoon na dapat po niyan talagang gawin. Di ba? Same with us. Kapag may pinagawa po sa atin, gampanan po natin. Sabi rito sa verse 10, See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Sabi ko nga po kanina, kung minsan pag naririnig natin yung purpose na binibigay sa atin ni Lord, na-excite kagad tayo, di ba? Pero deep inside, gusto natin sabihin, sana madali yung paggagawa ni Lord. Sana hindi naman mahirap yung paggagawa ni Lord, di ba? Excited tayo, pero sa looban natin, sana naman medyo madali. Huwag mahirap. Di ba? Yung iba naman, overconfident naman, di ba? Pag sinabing, may paggagawa sa'yo si Lord. Okay lang ako. Kahit sa ministry ako tawagin ni Lord, go. Yes, Lord. Yes, Lord. Wow. Confident. Pero pag tinawag ka ni Lord na mag-ministry sa bilangguan, sa mga mamamatay tao, mga convict na prisoner para mag-disciple. O kaya naman, i-assign ka sa isang ministry na magdasal, pumunta sa mga hospital at pagdasal yung mga may malulubhang sakit. Diyan magkaroon ng pagbabago sa desisyon. Nawawala yung confident natin, di ba? Lord, mas parang feeling ko, mas okay ako sa banquet na lang. Kasi paborito ko magluto eh. Huwag na lang dun, sila na lang. May mas kaya magdasal para sa mga taong yan. Feeling mo, Lord, dito na lang ako sa banquet, di ba? Magaling ako magluto, magaling ako mamalengke. Nandun yung talent ko. Masyado tayong na-overwhelm. Masyado tayong, minsan, overconfident naman tayo. Pero pag nandyan na yung purpose na pinagagawa sa atin, nagbabago ang desisyon. Nagbabago, umiikot. Umiikot yung mundo. Nag-iiba, di ba? Feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Tandaan po natin na pagsaserve po sa ministry ay hindi lang po dapat nakadepende kung anong gusto natin at kung saan po tayo komportable. Pero ito po ay dapat nating ipag-pray, di ba? Ilapit natin kay Lord kung yan nga po talaga ang purpose natin. At ito po ay nagde-depend kung saan po tayo gustong ilagay, kung anong layunin ni Lord para sa atin. Na kung anong saan tayo dapat mag-serve at sundin ang kanyang kagustuhan. Amen? Alam po natin na ang serving the Lord is not always easy, di ba po? Ang sabi nga po ni Jesus, doon sa Luke 9 verse 23, Then He said to the crowd, If any one of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Sabihin po natin, daily. Ayan. So araw-araw po na bit-bit natin yung cross. Hindi lang po every Sunday. Monday hanggang Sunday. Every day po, if you want to follow Jesus, may mga bagay kang dapat i-give up. May mga bagay kang dapat tanggalin. Di ba? Para magampanan yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Kailangan mong danasin, makaranas ng, sabi nga, pangungutya or pagtawanan ka dahil sa mga pinagagawa ng Diyos sa'yo. Pero hindi, di ba? Hindi tayo iiwan ng Diyos. Gusto natin, kung tapat tayo, kung serious tayo, pag tinawag tayo ng Diyos, go lang tayo. Huwag po nating palalampasin ang tawag ng Panginoon dahil may special po siya sa ating siyang pinagagawa at itinalaga niya po para sa iyo yan at para sa akin.
At sa ating pong pagtatapos, tandaan po natin mga kapatid, na lahat po tayo tinawag ng Diyos para sa ating purpose. Tanggapin po natin ito ng walang pag-aalinlangan. Huwag po nating isipin na hindi natin kaya o hindi sapat ang ating kakayanan para sa gawaing ito. Huwag po nating ikumpara ang kalakasan natin sa iba at sa kahinaan natin. Huwag po tayo mag-focus kung anong wala tayo, kung anong kulang natin. Instead, isipin po natin na nandyan ang Diyos para magpuno sa ating kakulangan. At siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Maaari binubulong sa iyo ni Satanas na you're not qualified. Hindi ka pwede dyan. But your calling is your qualification. God calls the qualified. May iba't ibang gifting na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. At kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, gamitin mo ito ng maayos. Tandaan po natin, brothers and sisters, hindi ito nakabase kung maliit o malaki ang kakayanan mo. But it's how you steward what you have. Amen? At lagi po natin tatandaan mga kapatid, God chose you. Amen?